bago po tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin muli at pasalamatan natin ang Panginoon sa mga ganitong kalayaan na matuto tayo sa salita po ng Panginoon. Let's pray. Lord Jesus, salamat pong muli sa gabi pong ito, O God, na kami ay sama-sama, kakaiba man ang lugar. Pero meron pong isang naisin, O God, na mas makilala ka namin sa tunay na karakter nyo, kung sino kayo, at ang katotohanan din kung sino kami sa inyo, Panginoon. At ang katotohanan din, Panginoon, na kung ano na kami ngayon, Lord God. Kaya salamat po, Diyos, sa gabing ito kami ay pinagpala na. Salamat sa mga awitan, salamat sa mga sharing, Lord God. At ang bagay po namin ginagawa, Panginoon, maging ang mensahe ngayong pag-aaral po namin, walang ibang pinakikita dito, Panginoon, kundi kayo lamang, Panginoong Kristo. Dahil ang tunay pong mensahe ay dapat nakasentro sa inyo, hindi sa kung sino kami, kung ano yung kaya namin, kung ano yung bagay na meron kami, Panginoon, sa sarili namin, kundi kayo, O Diyos. At hindi rin ang organization, hindi ang church, hindi ang grupo, Panginoon. Hindi rin ang mga gifts namin, kundi kayo pa rin, Panginoon. Sa inyo nakasentro ang lahat. Kaya salamat po, pinupuri ka namin, Panginoon, sa gabi pong ito at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. I-share ko lang po yung screen. Salamat po sa ating lahat. Amen. Alright. So, okay. Now, naka-full screen na po ba? Diyan sa inyong mga Amen po. Naka-share na po. Yes. Salamat po. Sige po, tayo po ay magpatuloy na sa ating pong lesson 4. Again na po, welcome po again sa ating pong e-discipleship 101. Tayo po ngayon ay nasa lesson 4. Na po. At ang topic po natin, tayo po ay nasa series po ng finished work. Nawa po ay nagkakaroon na tayo ng foundation at hindi na ho tayo nayayanig pa na kung saan parang mayroong konting pag-aalala patungkol sa ating pong pundasyon po ng kaligtasan po natin. Nawa po ay napapatibay na tayo sa mga pinag-uusapan natin. And this lesson po, again, ito po isang bagay pa na magpapabigay po sa atin ng assurance and security. The topic po natin is propitiation satisfied. So yun po yung ating pong pag-uusapan. No? Ang verse po natin dyan is about Romans chapter 3, book of Romans chapter 3 verse 25. Ang sabi po ganoon, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God. Sa Tagalog po, sabi pong ganon, siya Sir, ang hindi po naka-show itinalaga. yung hindi po naka-show sa screen. Hindi po. Apo, yun lang pong nandun lang po kayo sa niya. Lesson 4, pero hindi nyo pa po na-click sa computer nyo. Baka na lang po, kasi ayan po, wala pa rin po ba? Yung verse po ba naka-screen? Wala po eh. Hindi po naka. Sige po, i-check ulit natin. Okay. Ayan po. Okay na po ba? Hindi po lumalabas. Pero naka-share screen po eh. Nakalagay, naka-share screen pa rin. Opo, pero nandun lang po tayo sa yung start backup niyo po. Sa title? Opo. Andun pa lang kayo sa pinaka-main po, Pastor. Hindi siya nag-show.
Hindi din po yung title, hindi nyo rin po nakita. Wala po. Sige po, Ano i-start pa ko lang po, again. Pastor, nasa home, i-out ko po ulit. Re-refresh po. Sige po, nilabas ko po ulit. Ayan po. Ayan po, Nagpalit na po amen. ba? Okay na po. Yes po. Ayan po. No? Nakita nyo na yung topic po natin. Amen. Lesson 4. Okay, sige po. Romans, yan po, yung verse. Amen. Okay po. So, whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through forbearance of God. Sa Tagalog po, ang sabi ganoon, siya ang itinalaga ng Diyos na maging kasiyasiyang handog. No, kasiyasiyang handog sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang dugo upang ipakita ng Diyos ang kanyang katuwiran ay ipinagliban niya ang kahatulan sa mga nakalipas na kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kahinahunan. So, ang ating pong objectives ngayong gabi po ay una, maunawaan na ang puot ng Diyos laban sa kasalanan ay totoo at makaturungan. Puot ng Diyos laban sa kasalanan ay totoo at makatarungan. Pangalawang bagay po, makita na si Kristo yung ganap na tumanggap, hindi lang niya tinanggap at umubos ng puot na iyon. Verse 3, matanggap na wala nang natitirang puot ang Diyos laban sa mga nasa kay Kristo. So ito po yung objectives po natin. Ang purpose upang alisin po yung mga maling pananaw na ang Diyos ay galit pa rin sa believer at itatag ang katotohanan ng kanyang justisya o justice ay ganap ng nasiyahan kay Kristo. So yun po yung goal po ng ating pong pag-aaral, tanggalin po yung maling understanding, yung wrong understanding about God na ang Diyos ay nagagalit pa sa mga mananampalataya. So, yun po yung ating pong kailangan makita. Dahil po maraming mananampalataya na sila po ay naniniwala na sila ay pinatawad. Na sila po ay pinatawad pero sa loob nila parang mayroon pang natitira pang galit ng Diyos. No, mayroon pong mindset na yes, forgiven ako, pero parang disappointed pa rin si Lord sa akin. No, parang nagagalit ang God sa akin. Pero kung ang finished work ay tunay na finish, dapat malinaw na hindi lang kasalanan ang na-address. Yung wrath ng Diyos ay ganap ng napawi. Po, malinaw po sa atin. No, yun po yun. Kasi mahirap po na hindi natin maunawaan yon dahil mabubuhay tayo sa relationship natin sa God na hindi bilang isang ama at anak. Dahil meron tayong pakiramdam natin na magagalit ang Diyos. Bakit? Kasi hindi natin siya tinitignan na bilang ama, tinitignan natin siya na bilang boss. Na kapag ka nagkamali ka, merong galit, no? Merong parusa, merong merong hindi magandang mangyayari. So, ang relationship po na ibinigay ng Panginoon is in-address na binigyan tayong karapatang maging anak. So, hindi po ito servant, no? Hindi po tayo alipin. Tayo po ay ginawang anak at siya po yung ama po natin. So, ganun po natin kailangan maunawaan dahil kapag tayo nabuhay po doon sa panahon, sa posisyon na para kang takot sa God, no? Yung takot na hindi yung paggalang, yung takot na parang takot na maparusahan, mali ang yung posisyon o yung understanding kung sino sa God. Kaya kailangan maintindihan po natin ngayong gabi. So unang bagay po doon sa verse na ating pinag-uusapan, no? Yung first thing is the seat of grace. Bakit seat of grace, no? Sa Romans chapter 3 verse 25, ang sabi nga whom God had set forth to be a propitiation
Propitiation through faith. Ano yung propitiation? Ito po yung parang nagbigay ng kasiyahan, na parang nagbigay po ng satisfaction. Yan po yon na yung ating pong binabanggit. So bakit seat of grace? Now let's check this. Yung propitiation sa Greek meaning po niyan is hilasterion, na ang ibig sabihin po ay appeasement o yung mercy seat o place of satisfaction. No, ito po ay place of satisfaction. Nang ibig sabihin po ng hilasterion, yung propitiation doon sa verse natin, ay lugar kung saan ang justice ng Diyos ay ganap na na-satisfy. No, yung mercy seat, place of satisfaction. Kaya sa Old Testament po, ito ang mercy seat. No, yung mercy seat, yung sa Ark of the Covenant, kung saan ina-apply yung dugo tuwing meron pong tinatawag na atonement doon sa Leviticus 16. Sa Old Testament, meron po, familiar naman po tayo doon po sa Ark of the Covenant. No? Sa Ark of the Covenant po, yung Ark of the Covenant po ay nakaposition po doon siya sa most holy place. At doon po winiwisik yung dugo ng kanila pong mga sacrifices, mga offer po nila, doon po sa cover po ng Ark of the Covenant. Why? Kasi po doon po nagmimit, namimit po yung forgiveness at nire-receive po yung offer. So yun po yon. Kaya yung propitiation, ito po ay place of satisfaction. Doon po sa ating pong pinag-uusapan, sa original pong meaning po niya is hilasterion. No, ibig sabihin na siya po yung kasayasiya na handog. Yun po yung lugar ng lugar na kung saan na-satisfy ang ating pong Panginoon. Pinapakita po nito na ang meeting point ng holiness ng Diyos at ng pangangailangan ng tao para sa mercy seat ay yung tinatawag kong divine justice at human need ay nagtatagpo po doon sa mercy seat. Now, naintindihan niyo po. Doon po nagkakaroon po ng tagpo po yon. Kaya hindi po ito simpleng patawad lang. No, yung makatarungang yung wrath ng Diyos, it is fully addressed sa kanyang pamamaraan na ipinapakita na ang solusyon sa kasalanan ay proactive and intentional mula sa Diyos. Hindi ito nakadepende sa tao. So ang Diyos po natin, ang ating pong Panginoon, bago pa magkasala si Eva at Adan, again, hindi po doon nagkaroon ng plan B ang God. Before creation, sa Genesis po, nandun na ang gospel. Bago pa ho likhain ang tao, nauna na pong ibinigay, nakaplano na ang redemption, yung redemptive plan ng Panginoon. Why? Kasi hindi po siya reactive God. Pag sinabing reactive God, nagkakaroon siya ng reaction doon sa mga nangyayaring sitwasyon. He is a God, He is a proactive God. Ibig sabihin, bago pa mangyari, nauna na pong tumagot, nauna na hong nagplano ang Panginoon. Kaya, bago pa hong magkaroon po ng unbelief si Eva at Adan at nag-disobey sila, nauna na po yung plano po ng Panginoon. Kaya yun po, ibig sabihin po na ang ating pong Panginoong Kristo, ng Panginoon ay nakaplano na po talagang ibigay as sacrifice. Darating po siya. Kaya yun po yung isang bagay na kailangan nating makita. At yun, doon nga po sa Old Testament, ito sa picture nga lang, yung ginagawa po nilang offering. Kaya yung wrath po ng Diyos, hindi lang siya emotional, parang outburst. Anong ibig sabihin po nung emotional outburst po, hindi lang siya yung parang bugso ng damdamin, meaning ito po yung indignation or consequence of offense that settled judgment. Yung Panginoon po,
Ang ibig sabihin po doon, no, pinahayag ni Pablo ang malinaw na spiritual na bunga po ito ng kasalanan laban sa katotohanan ng Diyos. Pag sinabi pang wrath of God, ito po hindi tumutukoy sa emosyonal na galit ng Diyos. Kasi pag titignan natin siya doon sa emotional na galit ng Diyos, ibig sabihin ito ay nag-react ang God. No, nagkaroon ng reaction ng God. Kapag ang God po ay nag-react, ay hindi natin siya pwedeng tignan na bilang isang Diyos. Bakit? Kasi bakit siya nag-react? Ibig sabihin hindi niya nakita before. Kasi siya po ay God po na He is all-knowing God. Ibig sabihin alam ng Diyos. Alam ng Diyos na magkakamali si Eva at Adan. Alam ng Diyos na magkakaroon ng disobedience. Alam po ng Panginoon. Kaya hindi po siya reactive. Po, hindi siya nagre-react, no? Even sa mga wrong deeds natin, mga wrong action natin, mga naging wrong decision po natin, hindi na ho nagulat ang Diyos yan. Kaya nga lagi po merong way ang God para ibalik po tayo sa tama. Dahil bago ka pa magkamali, ay meron ng inilatag ang Diyos para muling maibalik ka at maibalik yung tamang pananaw mo, yung tamang isip mo, at bumalik ka doon sa posisyon na inilagay sa atin ng Panginoon. So yun po, no, ang wrath ng Diyos ay hindi emotional outburst na kagaya natin, na parang may nagsalita ng hindi maganda sa'yo, kumukulo yung dugo mo, parang gano'n. O result ng iyong narinig, result ng ginawa sa'yo, result ng nakita mong hindi maganda sa'yo, na ginawa, pinakita sa'yo. So hindi po yun ang hindi po yun ang wrath ng Diyos. No? Ang wrath ng Diyos, ang sabi ganoon, ipinapahayag ni Pablo na malinaw, ito po yung spiritual na bunga ng kasalanan ng tao laban sa katotohanan ng Diyos. Hindi po ito tumutukoy sa emosyonal na galit ng Diyos. Bagkus, ito ay ang hindi maiwasang epekto ng kasalanan na kapag hinarap ang kabanalan po ng Diyos. Kaya ang wrath of God ay tumutukoy po ito sa bunga ng kasalanan. Again, no? Tumutukoy po sa bunga ng kasalanan, hindi sa emosyon ng Diyos. So, ang dugo ni Kristo ay siya yung nagtanggal ng bunga na iyon para sa mga mananampalataya, para maalis yung wrath, no? yung galit na yon. Yung dugo ni Kristo ang nag-alis. Kaya ang galit po o yung bunga po ng kasalanan ng Diyos ay nasapatan, na-satisfied kay Christ. Ibig sabihin, ang realidad ng bunga ng kasalanan ay ganap ng pinasan niya. Kaya ang puot po ng Diyos ay hindi emotional outburst. No? Hindi ito pabago-bago o subjective na emotion. No? Ang ating pong Panginoon, ang ating pong Diyos ay hindi po ganoon na parang masaya siya ngayon sa atin. Pag nagkamali tayo, ay nagkakaroon ng galit ang Panginoon. So, hindi ganun po, no? Hindi pa bago-bago, hindi po subjective na emotion po ang Panginoon. Ito po ay nakaugat po doon sa moral order at divine justice. Ibig sabihin, may kinalaman po ito sa katotohanan ng kasalanan. Hindi po ito sa mood ng Diyos. Kaya yung wrath po ay hindi po simpleng galit ng Diyos. Ito po ay paglalarawan ng consequence ng kasalanan. So, ibig sabihin, lumalabas ka doon sa plano ng Panginoon at doon sa plano, parang ganito, ano po. May warning sa atin, halimbawa, bawal gawin itong bagay na to dahil mapapahamak ka. So, nandun ang warning. Let's say nilang sa EDSA, bawal tumawid, nakamamatay. Pero, tumawid ka pa rin, no? At nabangga, no? Namatay ka. So, yun ba ay dahil nag-disobey siya, nagalit ang Diyos, kaya nagkaroon po ng ganun pangyari? Or lumabas po doon siya sa protection ng Panginoon? Ibig sabihin doon sa bagay na kung saan hindi pinagagawa ng Lord, pero dahil ginawa mo, pumunta ka doon sa resulta, sa consequence. So yun po, no? Ang Diyos po ay hindi niya dinesign, no? Wala akong design ang Diyos na poot o galit. No? Nagkaroon lang po ito, naging bunga po ito ng
kasalanan. Ang kasalanan po kasi ay hindi lang po act, no? Ito po ay isang estado na meron pong epekto. Pag sinabing estado, this is the state, no? Kumbaga ito yung kalagayan. Kasi naunawaan natin na ang kasalanan parang yung bagay lang na ginagawa natin, no? Yung tao nagmumura, yung tao nagsusugal, yung tao na may pagnanakaw, pagsisinungaling, lahat po ng yan ay bunga, bunga ng kasalanang estado. Ibig sabihin, yung kasalanan po kasing tinutukoy ay it is the state or kalagayan na ng tao. Hindi lang ito tungkol sa maling ginawa, kundi kalagayan po ng tao. Kaya ang problema po ng tao ay hindi lang yung kasalanan, kundi yung kalagayan niya sa ilalim ng epekto nito. Kita nyo, kaya nga ang tao nga, kahit na po gumawa po ng lahat ng kabaitan po niyan, no, itama niya ang lahat ng mga maling naging salita niya. Siguro baka kayo may kakilala kayong ganyan, hindi nga siya Christian, pero mas tingin natin parang yung pananalita niya, yung kilos niya, yung ugali niya, parang may mga biruan pa nga na mas Kristiyano pa siya, parang ganon, no? Pero hanggat wala hong pananampalataya sa Panginoon po yan, naayos lang po yung behavior niya. Yung naayos lang po yung mga bagay na ginagawa niya. Pero yung state niya, yung estado niya, yung kalagayan niya, ay nananatili pa rin po siya doon sa kalagayan ng isang kasalanan. Kaya anong dapat pong gawin? Kailangan magkaroon po siyang pananampalataya. Dahil hindi lang po nagkasala ang tao, siya po ay nabuhay po sa ilalim ng consequence ng kasalanan po na yon. Yung pagkakaroon po ng pagkakahiwalay natin sa Diyos. Hindi lang ito yung may mali, no? Kundi meron po itong umiiral na naging kondisyon. Kaya ang wrath po ay hindi lang po action ng Diyos, kundi estado din kung saan nahulog ang tao dahil po sa kasalanan. Amen. So nauunawaan po natin na hindi lang ito tungkol sa wrongdoings, yun po ay bunga lamang ng estado ng kasalanan. So hindi lang tayo nagkasala, tayo po ay nasa ilalim ng epekto ng kasalanan at yun yung wrath, no? Hindi ito emosyon ng Diyos. This is the reality ng kasalanan at ang bunga po nito. Kaya ano pong nangyari, no po? Yung wrath ng God ay ito ay bunga ng kasalanan, hindi sa emosyon ng Diyos. Kaya ang dugo ni Kristo ang nagtanggal po sa bunga na yon para sa mga mananampalataya. Kaya, again, no, naulit. So, Romans, before po natin na punta dyan sa verse po na yan, no? Kaya si Kristo po yung naging meeting point of justice and mercy. Gaya ng binanggit natin. Sa Old Covenant, meron silang tinatawag na mercy seat. Ano yung mercy seat? Ito po yung cover po ng Ark of the Covenant. Doon po ibinibigay yung blood, nilalagay po yung blood sa cover po na yon. At pag nailagay po yon, doon po minimit po ng God. Na po, yung ibig sabihin, nagkakaroon po ng kapatawaran ang bayang Israel. No? Every time na mayroong magkakaroon po sila ng atonement na tinatawag. At ang Panginoong Kristo po, siya yung naging meeting point. Siya po yung naging mercy seat. No? Mamaya, siguro, titingnan po natin yan. Hindi niya pinawalang bisa po yung katarungan. Hindi rin niya sinakripisyo yung awa. Ibig sabihin, sa kanya natin makikita yung justice ng God at yung mercy ng God ay napulpil pong magkasama. Kaya ang Diyos ay hindi po laban sa tao. Sa halip, siya ay gumawa ng paraan para ayusin ang problema po ng kasalanan. Kaya yung galit po, yung wrath taken, no? Ang binigay po is mercy was given. Ibinuhos ang dapat na puot na para sa atin. Hindi ito tungkol po sa yung God needing to be appeased o si Kristo mismo yung tumanggap po ng consequence at penalty ng kasalanan. Kaya ang death, separation, and corruption na dapat sanay bumagsak sa tao
ay dinala ni Kristo sa kanyang sarili. Kaya ito ay yung tinatawag pong substitutionary at sufficient. Na walang natirang wrath o puot sa kasalanan ng mga mananampalataya. Naubos na po. Said, ibig sabihin po noon, na-satisfied. Pag sinabi pong na-satisfied, na ibig sabihin, nasiyahan na. Diba? Tayo pagkalimbawa, no? Kapag satisfied ka na sa isang bagay, hindi ka na naghahanap pa dahil ikaw ay satisfied na. Kaya para sa atin po, ibinuhos na sa atin yung mercy ng Diyos. Dahil fully satisfied yung justice at yung grace at mercy ay malayang ipinagkaloob po sa atin. Kaya mercy po ay likas sa Diyos at ipinakikita sa pamamagitan ni Kristo. At ang epekto po nito, ang tao po ay hindi na nasa ilalim po ng galit. Wala na sa ilalim po ng wrath. Bakit? Na-satisfy na yung galit. Bakit? Meron pong sumalo, merong umako, merong kumuha. Kaya ang tao po ay nakatanggap po ng buhay, nakatanggap ng peace at reconciliation sa Diyos. No, si Kristo ay hindi niya po pinakalma yung Ama. Siya yung tunay pong solusyon sa problema ng kasalanan. No, yung nangyari po kay Kristo doon sa cross, hindi lang po ito pansamantalang kumalma, no, yung Panginoon, kundi siya ang tunay na solusyon sa problema ng kasalanan. Yung puot ay hinarap po ni Kristo at ang awa naman po ay malayang ipinagkaloob sa atin. Yun yung tinatawag pong divine exchange. Yung justice and mercy, ito po ay nag-meet perfectly in Christ. Kaya naging mercy seat po. Ang mercy seat po ay picture din. No? Siya po ay shadow na pumapatungkol po kay Jesus. Kung sa Old Covenant po, nandun po siya sa most holy place na po, doon po winiwisik ang dugo at doon tinatanggap din ng Ama yung offering. Pero doon po kay Christ, no po, siya yung naging tagpuan, no, ng offering. Inoffer niya yung dugo niya, yung sarili niya, at yung kapatawaran ng Ama ay ibinigay din po sa atin. Ito po yung nagtagpo lahat doon sa cross, no, doon kay Kristo. Kaya sabi sa Romans chapter 1 verse 18, no, again, for God's wrath is revealed from heaven against all godlessness and unrighteousness of people, who by their unrighteousness suppress the truth. No, dito daw po ay nahayag ang puot ng Diyos, no, mula sa kalangitan dahil po sa kanilang maling dahil sa mga kasalanan po nila. Again, no, pinapakita po diyan sa talata po yan, kung babasahin niyo ang context ng Romans chapter 1, ipinakikita po dito na ang tao po ay nailagay po doon sa kalagayan po ng kasalanan. At yung kalagayan po na yon, nandoon yung wrath, no. Ito po ay resulta, no. Hindi ito emosyon ng Panginoon. This is the result, state, kalagayan po ng mga tao pong nag-reject at namumuhay, no. Higit sa lahat, nag-reject doon sa ating Diyos. Kaya yun po ay na-rebuild nung panahon po sila ay nabuhay na. Kaya nga sila nakakagawa ng mali, kaya sila nagpapatuloy sa mali, no, sila po ay lumalakad na doon sa resulta ng kasalanan. Resulta po ng kasalanan. Kaya tayo po, no, na meron pong tunay na tayo naniniwala na meron pong tunay pong laban sa kasalanan. Hindi ito pwedeng palampasin ng walang bayad. Kaya ang problema ay hindi lang po yung behavior o action, kundi yung standing o yung position ng tao sa harap ng banal ng Diyos. Gaya na sinabi ko nga kanina, kahit na sobrang bait ang tao, mabuting tao siya, no? Siya ay matulungin, hindi nagmumura, hindi nagsusugal, hindi nagnanakaw, napakabait. Pero hanggat siya po ay walang relasyon at hindi siya sumasampalataya sa Panginoon, still, nananatili po dun siya sa estado, sa kalagayan ng resulta po ng kasalanan. Kaya, it's not just about doon sa behavior. No, gaya na sinasabi natin. Kasi ang Christianity po, ang Christianity is not about doon na kung saan pinifix yung ating pong mga behavior. No? Hindi po pinifix. Nagkakaroon po ng
ang Christianity po ay nagkakaroon po ng new reality, new creation, no, ng bagong pagkatao. Hindi po inaayos. Ang inaayos po yung isip po natin. Pero doon sa realidad po natin, tinanggal tayo doon sa kalagayan ng kasalanan at nilagay tayo sa posisyon na tayo po ay matuwid na sa Panginoon. So yun po yun. At pangalawang bagay, Christ absorbed the wrath fully. Christ absorbed the wrath fully. Ang sabi ng Romans chapter 3, sa main verse po natin, through faith in His blood. Pag sinabi pong blood, by His blood, ang sabi ganun, pag sabi by, ito po ay instrumentally, it shows the blood is the way or channel for redemption. Kaya nga sa Old Testament, di ba, yung blood po ng hayop, di ba? Kung yung blood ng hayop ay pansamantalang pong na sila po ay napapatawad, eh masigit po yung blood po ng Panginoon. No, His blood refers to Christ's sacrificial death which satisfied God's justice po and made salvation possible. Kaya nagkaroon po ng naging posible po ang kaligtasan through the blood of Jesus. Ang blood dito po ay tumutukoy po doon sa sacrificial death. Kaya sa Greek po, ang paggamit po na nagpapakita po ng actual na pagbuhos, na yung blood po ay nagpapakita ng actual na pagbuhos ng buhay bilang kapalit o substitution. Nang ibig sabihin po noon, ito ay hindi simpleng simbolo o ritual, yung blood ni Jesus. This is the actual and substitutionary action. Si Kristo mismo ang nagdala ng consequence ng kasalanan. Ang kanyang dugo po ang nag-represent ng buhay na ibinuhos. Kaya justice, ito po ay nasatisfy at yung puot po na dapat sanay para sa tao ay inilipat po sa Panginoong Kristo. Again po, hindi ito symbol, yung dugo ni Kristo. Hindi ito simbolo lang. Yung kamatayan ni Kristo po, ito po yung kapalit at sufficient para sa lahat po ng mga nananampalataya. Kaya ang wrath po na dapat sana'y bumagsak sa tao ay hindi po nag-accumulate sa atin. Hindi po ito simpleng offense na pinatawad na lang o pinabayaan. Ito po ay real consequence na hindi dapat palampasin. No? Kundi ang tao po ay hindi pinatawan ng puot ng Diyos. Hindi dahil wala tayong kasalanan, kundi dahil ang hatol ay inilipat kay Kristo. No, yung dugo po ni Kristo, no, yung ating pong natanggap na kapatawaran, hindi tayo pinatawad dahil pinalampas na lang ng Diyos. Hindi tayo pinatawad dahil parang kinalimutan na lang ng Panginoon. Hindi po. Meron pong sumalo ng lahat ng bigat. At dahil po nasatisfied po ang Ama, na po, doon po nagkaroon po ng kabayaran yung bigat ng kasalanan. No po? No, hindi lang nilimot ng Diyos yung kasalanan mo, hindi lang sige, okay na yan. Kalimutan ko na nga lang, hindi po. Kaya kailangan po merong magbayad. Kaya yung buhay po ni Kristo, yung kanya pong dugo, sinalo niya po yung galit po na yon, yung puot ng dahil po sa kasalanan. Kinuha po ng Panginoon po yon. Kaya yung puot po na dapat sana'y bumagsak sa atin, dinala ni Kristo ito sa kanyang sarili para tayo po ay maalpas at makatanggap po ng awa ng Diyos. Kaya tayo po ngayon ay hindi na nasa ilalim po ng puot ng Diyos. Si Kristo ang sumalo para sa atin. At dahil dito, tayo po ay naging malaya. Nagkaroon pa ng pagkakataong magkaroon ng kaligtasan ng mga sumampalataya at ang ligtas sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng kanyang katarungan, tayo po ay pinagiging matuwid. Kaya
Si Kristo po yung tumanggap po ng buong bigat ng hustisya ng Diyos. Sa krus po, ang lahat po ng consequence ng kasalanan ay bumagsak kay Kristo. At hindi po ito partial. Hindi lang ito bahagya. Tumanggap po siya ng death, no? Namatay po siya ng separation at corruption na dapat sanay para sa tao. Kaya yung kanya pong ginawa doon, hindi lang po ito paunang bayad ng Panginoong Kristo. Gaya ng pinag-usapan natin nung unang ating pong lesson 1, binayaran po ng buo. At ito pong pinag-uusapan naman natin ngayon, na-satisfied po yung galit ng Diyos sa kasalanan. Si Kristo ang sumalo para maibigay po yung biyaya para sa atin. Wala na pong natira para sa atin. Yung hatol po, yung galit, yung judgment na narapat para sa atin ay nailipat na po kay Kristo. At dahil dito, hindi na kailangan ng tao pang pagbayarin o pagtiisan pa yung galit ng Panginoon. So lahat ng justice requirement po ng Diyos ay fully satisfied sa Kanya. Hindi po kulang, hindi rin sobra. Ito po ay satisfied. Ibig sabihin kung ano yung hinahanap, yun po yung nakita. At ito po ay wala na natira sa atin. At higit sa lahat, ito po ay nagkaroon po ng nagbukas ng daan para sa awa at kapatawaran ng Diyos. Dahil fully satisfied ng justice dun sa cross, yung awa at yung biyaya ng Panginoon, ng Diyos ay malayang naipagkaloob sa mga nananampalataya o sumampalataya. Kaya ang tao po ay maaari nang lumapit sa Diyos ng walang takot o pag-aalinlangan. Lumapit ng may kapayapaan at confidence. Dito natin nakikita na ang tunay na puso ng Diyos na hindi na siya galit, kundi nasiyahan na siya sa ginawa ng kanyang anak. Kaya sa krus, si Kristo ay tumanggap ng lahat para sa atin. Walang natirang puot ng Diyos sa atin. At bagkus, ito po ay nagkaroon ng daan para sa awa at kapatawaran. Kaya ang justice at mercy ay ganap nang nagtagpo sa Kanya. Kaya tayo po ay malaya at ligtas na sa harap ng Diyos. Po, bakit? Inabsorb na lahat ng Panginoong Kristo. Sabi po sa 2 Corinto chapter 5 verse 21, ito ay sapagkat siya na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Hindi niyo po, hindi po sinabing nagkasala siya. Ito'y sapagkat siya ay hindi nagkasala, pero ginawang kasalanan. Siya po yung ginawang kasalanan. Bakit ganun yung pagkasabi po, ginawang kasalanan? So, yun po ay siya yung kasalanan na state na binabanggit natin kanina. Hindi ito yung act. Hindi ito yung wrongdoings, kasi hindi siya nakagawa ng kasalanan. Siya ay ginawang kasalanan. So, ibig sabihin po yung kalagayan po ng tao na pagkahiwalay sa Panginoon dahil sa kalagayang kasalanan na yun, ay ibinigay ngayon sa Panginoon. Kinuha ngayon ng Panginoon sa Kristo. Kaya ano pong nangyari? Tinanggap lahat po ng Panginoon yon para tayo ngayon. Na dati wala tayong, sabi diba, walang matuwid, wala kahit isa. Pero dahil sa ginawa ng Panginoon, tayo ay naging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Kita nyo ho, yung ginawa ng Panginoong Kristo, naging dahilan kung bakit tayo naging matuwid sa harapan po ng Panginoon. Kaya ang kabuang consequence ng kasalanan ay ganap ng natugunan kay Kristo. Yung kasalanan po na binabanggit natin, hindi yung act o yung wrongdoings. Pag sinabi po yung kabuang consequence ng kasalanan, ito yung estado natin, ito yung kalagayan natin, ay ganap ng natugunan kay Kristo. Walang kulang, walang double payment. Kaya yung wrath po na dapat sana'y binigay sa tao ay napasa na kay Kristo. Yan tao po ay ligtas at nakatanggap ng awa at kapatawaran. Kaya ang kabuuang penalty po ng kasalanan, yung pong nangyari ay ganap ng natugunan kay Kristo.
Tayo po ngayon ay nabubuhay dun sa posisyon na tayo hindi na kailanman magkakaroon ng galit ang Diyos sa mga sumampalataya sa Kanya. Dahil satisfied na po Nasatisfied na. Pag nasatisfied na po, hindi na po kailangan pang maghanap ulit. No, hindi na po kailangan magkaroon pa ng panibagong magbibigay o magpo-provide. Pag ito po ay satisfied na, no, ibig sabihin po noon ay na-meet na po yung requirement na kailangan para sa kasalanan. So, pangatlong bagay, God is fully satisfied in Christ. Yan. Na po. Titingnan po natin whom God had set forth. Set forth. Pag sinabi pong set forth, ito po, meaning po niyan is a publicly displayed or presented openly. Hindi po ito lihim o nakatago. Ito po ay hayag at malinaw na ang kilos po ng Diyos. Yung set forth, hindi po ito, no, hindi, ibig sabihin po, hindi ito nakalihim. It is publicly displayed. Kaya nga, no, maalala natin sa Old Covenant pa lang, may ipahayag na meron pong darating na siyang magkakaroon po ng darating na Messiah na siyang tutubos at magbibigay po ng kapatawaran, tutubos sa ating mga kasalanan. Ito po yung nagpapakita na ang deliberate at visible action ng Diyos. Ang kanyang plano, ang solusyon po ay naka-initiate. Ito po yung naka-initiate at malinaw pong ipinakikita. Ganyan sinabi ko kanina, na po, kung pag-aaralan po natin, no, yung Genesis 1, doon pa lang po sa Genesis 1 ay ipinakita na po yung redemptive plan po ng Panginoon. Yun po ay napakalawak, no, kung makikita po natin yun. Kasi bakit? No, din sa Genesis 1, verse 3, yung let there be light. Sinabi nga, let there be light. Yung kalagayan po ng mundo po daw natin ay formless and chaos. Ibig sabihin, walang hugis, walang anyo. Yun po ay hindi literal na ganun po, no? Ito po ay pumapatungkol po sa kalagayan ng tao. Kita nyo ho, sa Genesis 1:1 pa lang, ay alam na ho na ang buhay po ng tao ay chaos. Kaya nung verse 1 and verse 3, sabi ganoon, let there be light. At ang dumating daw po yung light at nagkaroon po ng buhay, no, yung dating walang anyo. Bakit po yung light? Kasi yung light na tinutukoy po doon, yung light po yung araw po ay ginawa po sa day, parang day 4, no? Yun, nandoon pa lang sa Genesis 1, no? Yung verse 3 po na yun. Pwede nyo pong i-check. Yung light pong tinutukoy po doon ay si Jesus. Kaya doon pa lang po sa Genesis, ipinahayag ng isang tao, yung darkness po doon, sabi nga noon, yung earth is darkness, ang tinutukoy po noon sa original ay tayo. No, kung pag-aaralan po natin yun. At yung light na binigay ay si Kristo. So doon pa lang po na ipahayag ng malinaw, bago pa ho, no, sa pinakaunang aklat ng Biblia at unang talata ay pinahayag na ang redemptive plan po ng Panginoon. Kaya ito po ay hindi po nakatago, it is a publicly displayed and presented openly. Hindi ito isang parang random reaction po ng act, no, ng Panginoon. It is a proactive niya and purposely. Ang Diyos sa pagpapakita niya ng kanyang pong plano, yung essence po, ito ay God's public declaration of His provision para sa kasalanan. Ang solusyon ay hindi nakatago, no po, at hindi rin nakadepende sa tao. Ito po ay lantarang ipinahayag. Ito po ay hindi inilihim. Ito po ay ipinakita. Kaya hindi tayo nag-iisa. No? Ang solusyon sa kasalanan po ay hindi nakadepende sa ating effort o kayahan. Wala tayong kayang gawin. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng paraan, malinaw at ganap, upang tayo po'y maligtas at makalapit sa Kanya nang meron pong confidence and peace. Ang Diyos ang unang gumawa, kaya ang ating pong kaligtasan ay secured at fully guaranteed. Bakit? Sinampalatayan natin yung Kristo na siyang sumalo ng lahat ng galit po ng Panginoon. Kaya
Yun po, no? Ito po ay nagpapakita ng deliberate at visible action ng Diyos. Ang kanyang plano at solusyon ay naka-initiate at malinaw na ipinakita. No, walang nagtulak sa Diyos. No? Ito po, ang Diyos ang nag-initiate before pa ho likhain ng tao. Ipinahayag na redemptive plan po ng ating pong Panginoon. Kaya ganap po siyang nasiyahan, no? Ang Diyos, na God is fully satisfied in Christ. Kaya yung concept po ng propitiation, it is a full satisfaction. Hindi ito partial o bahagya nga lang. Hindi kulang. Hindi ito yung parang may natira pa, no? May natira pa na kailangang may magbayad ulit. No, wala nang naiwan. Yung justice ng Diyos ay ganap ng na-satisfied. Pag sinabing satisfied, nasaid sa ginawa ni Kristo sa krus. Wala na pong latak ng galit po ng Panginoon. Sinaid na po ng Panginoon sa Kristo dun sa krus. Kaya hindi lang ito simpleng forgiveness o partial payment, kundi kompleto at sapat ang kanyang sacrificial death. Ibig sabihin po, ang Diyos ay hindi po naghahanap pa ng dagdag, lalo na natin kung tayo ang gagawa. No po, wala ho tayong kayang idagdag. No, hindi po sinimulan ng Panginoon, ikaw ang tatapos. Hindi po. No, siya po ang sumunod ng lahat, and God is fully satisfied in Christ. Nasaid na po ang lahat. Dahil sa ganap pong satisfaction ni Kristo, wala nang natitirang puot ang Panginoon, no? Ang Diyos o penalty para sa mga taong sumampalataya sa Panginoon. Kaya ang tao po ay ganap na malaya sa harap ng Diyos. Kaya tayo, gaya lagi kong sinasabi, every time na tayo po ay makikipag-usap sa ating Diyos, no? Makikipag-usap po tayo bilang anak. Siya po yung ama po natin. Huwag natin siyang kausapin na parang boss natin siya, na parang tayo po ay mga trabador niya, mga worker niya, na parang takot tayo. No, ganun po, di ba? Kapag ikay trabador, parang takot ka magkamali, takot kang parang nagkakaroon ka ng takot, imbis na ginagawa mo ng tama yung dapat. No, dapat po kausapin po natin siya bilang ama, tayo po yung anak. Kaya ang ganap pong satisfaction ay nagbubukas po ito ng daan para sa full access sa mercy at grace ng Lord. So hindi na po natin kailangan pang magdagdag pa. Yan. Again, gaya na sinabi ko, hindi ibig sabihin tapos na ang lahat, malaya kang gumawa ng mali. No? Hindi tayo pinalaya ng Panginoon para gumawa ng mali. Pinalaya tayo ng Panginoon, ng Diyos, doon sa ating kalagayan ng kasalanan. No? Inalis ka na nga ng Diyos, bakit mag-i-enjoy ka pa sa mali? Dilakaran mo na yung tama. Kaya ang tao po ay maaari nang lumapit sa Diyos nang meron pong confidence and peace. Kaya yun, ano po. Kaya tayo po ay nagkaroon po ng full acceptance sa Ama. Ang ginawa ni Kristo sa krus ay ganap na tinanggap ng Diyos Ama. Wala nang kulang, wala nang puwang pa para idagdag o revision. Yun, na parang nagkaroon po ng justice requirement at requirement ng kasalanan ay buong-buo pong nasatisfy kay Kristo. Ang ibig sabihin po, ang Diyos ay hindi na naghahanap pa ng karagdagang sacrifice. Again, kaya nga po, after po ng cross, na wala na kayong mababasa po doon sa Bible na meron pong tinatawag pa ring altar. Kasi yung altar po ay designed para sa offering. Offering ng offering po ng yung mga sacrifices para doon sa forgiveness. No, after po ng cross, wala na pong altar. Okay po? Kaya sa church po ay wala pong tinatawag na altar kasi ang altar po ay natapos doon kay Kristo. Siya po yung naging mercy seat. Siya yung naging altar. Siya po yung dugo niya at doon po din nagtagpo yung justice and mercy ng ating pong Panginoon. Kaya kung titignan po natin, kung ang church po ay sinasabi pa rin may altar, ibig sabihin dapat sila po ay nagpapatay ng hayop doon sa altar at nag-o-offer po sila. So yun po, yung altar po ay si Kristo, okay? Po, at wala na pong altar po, dahil ito po ay natapos na yung sacrifice ni Christ. Kaya kung meron pong altar sa church, dapat nagsasacrifice po sila doon. Pero since si Kristo po ay nasatisfied na nga, kaya wala na pong altar po sa
sa temple at wala na tayo na nga yung naging temple eh. Ano po? At yung altar na yon ay tumahan po sa atin. Amen. Kaya naging resulta po ay dahil ganap ng acceptance ng Ama, si Kristo po, dahil pinag-usapan ng last time, He is a throne-seated, at tayo din po ay ganoon po nangyari. Hindi lamang sa cross, kundi sa kapangyarihan at karangalan. Kaya ang kanya pong pag-upo, gaya pag-usapan natin, ay nagpapakita na tapos na at lahat ng nararapat para sa ating kaligtasan. Tapos na ang lahat para sa ating kaligtasan at reconciliation. Kaya ang throne-seated Christ ay patunay na full satisfaction ng justice at fulfillment po ng divine plan. Dahil tinanggap na ng Ama ang ginawa ng Anak. Kaya ang Ama po ay hindi na po naghahanap again ng dagdag pa. No? Wala tayong idadagdag. Wala tayong kayang idagdag. Everything na ginagawa natin ngayon na sinasabi natin para sa Panginoon, it is just a result. Bunga po ito ng ginawang pagpapatawad at kaligtasan ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya tayo nagiging mabuti, resulta yon. Kaya tayo nagiging matulungin sa kapwa, resulta yon. Hindi po yun panapal. Hindi yun pangdagdag. Kasi minsan ako rin naman po ay duman sa ganyang sitwasyon noon, na pagka nagkamali po ako, ang gagawin ko para mapalitan, no? Gagawa ko ng magandang bagay, mabuti, or maghahabaan ko yung prayer ko para parang quits na kami ng Lord again. So hindi po gano'n, no? Ako po ay dumaan din sa ganyang kaisipan, pero salamat na itama po yung bagay po na yun. Wala po tayong kayang itapal, wala tayong kayang idagdag. Everything na ginagawa natin, this is the result ng goodness ng Panginoon. Ito yung resulta ng kabutihan ng Panginoon. Bakit ka nagbabasa ng Biblia? Result. Bakit ka nagpipray? Result. Hindi para magkaroon ng gain, kundi ito po ay outcome ng natanggap natin sa Panginoon. Amen. So praise God. John 19 verse 3, nang matanggap na nga ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya, naganap na. Itunungo niya ang kanyang ulo at binigay ang kanyang espiritu. So naganap na po. Amen. Tapos na. Kaya ang ating pong key truth sa krus, ang makatarungang puot ng Diyos ay hindi naipasa sa atin. Ito ay ganap na inubos kay Kristo. Kaya ngayon, ang Diyos ay hindi galit sa atin, kundi lubos na siyang nasiyahan sa ginawa ng kanyang anak. Ay po'y manalangin, minsan pa, Panginoon, marami pong salamat muli sa gabi pong ito, Diyos, na kami po ay nagbigay po sa amin, Panginoon, ng kasiguruhan, paalala na Panginoong Kristo, sinalo niya na lahat at inubos niya lahat ang galit sa kasalanan. At wala kaming kayang itapal, idagdag, kundi tanggapin ang ginawa ni Kristo sa krus. Kaya turuan niyo kami lumakad, Panginoon, na walang takot. Mayroon pong kapayapaan. Lumakad na mayroong kalayaan. May confidence, Panginoon. Kaya salamat po. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So praise God po sa ating lahat. Nawa po ay tayo ay napagpala po ng Panginoon. Amen.